Karanasan ni Santos. Walang eksaktong taon, lugar ng Kabungaan, Leyte. Bata pa lamang noon si Santos. Ikinatutuwa niya kapag nakakasama siya sa kanyang itay sa panggagamot. At kahit na nga ba nasa murang edad pa siya ng mga panahong iyon, tandang-tanda niya kapag pinasasakita ng kanyang itay ang mga gumagambala sa kanyang pasyente. Hindi ito nagbibigay ng ikalawang pagkakataon. Kitil kong baga, walang patawad. Dahil na rin sa walang awang panggagambala sa mga tao roon na kung saan ay malapit sa aking itay. Kulang na nga lang ay lumaban siya ng kapitan dahil sa pagiging bantog sa panggagamot na kahit saan man siya magtungo sa aming lugar ay ginagalang siya ng mga naninirahan doon dahil sa kanyang pagtulong sa panggagamot nang walang inihinging halaga o kahit ni kusing nakabayaran. Ngunit kahit na idolo ko si tatay noon, hindi ko pinangarap na maging isang manggagamot. Kabaliktaran niyon ang gusto kong pagtulong sa aking kapwa sa pamamagitan ng isang pagiging sundalo. Nakikita ko kasi noon kay tay na kahit na sobrang dami ng kanyang natulungan, wala pa rin kaming pag-asenso sa buhay. Kaya kesa piliin ang pagiging manggagamot, doon ako sa makakatulong sa aking kapwa Pilipino. Subalit may buwan-buwang sahod para masustentuhan ang pangangailangan ng aking sariling pamilya. Doon ko ginamit ang aking tapang na tulad ng tapang ni tay sa pakikipagtunggali sa masasamang elemento o kahit na anong uri pa yan ng nilalang sa pakikipaglaban kumbate espiritual. Isang araw ay nagpunta sa aming tahanan si Chris na aking kababata sa aming lugar. Nasa 14 anyos pa lamang kami noon. Inaaya ko nitong manguha ng mga bunga ng punong kahoy dahil sa mga panahong iyon ay tag-init at mas namumunga ang mga mangga. Subalit wala naman kaming sariling mga tanim hanggang sa magsalita na ako kay Chris na napapakunot noo kung saan ba kami kukuha. Uy Chris, meron na ba kayong sariling tanim na mangga? Kasi sa pagkakaalam ko wala naman kayong sariling lupa. Huwag mong sabihin mambabato tayo ng puno ng mangga nang hindi sa atin. Tama ba ako Chris? Para ka namang bago ng bago Santos. Siyempre tulad pa rin ng dati. Mambabato tayo dun sa puno ni Aling Gemma. Wala naman nagbabantay dun eh. Isa pa napapabayaan lang ang punong yun. Hindi nga kinukuha ang mga bunga. Nagsisipaglaglagan lang sa lupa. Lalo na ngayong tag-init. Kesa naman hindi mapakinabangan ng punong yun. Di kainin na lang natin. Tara na. Pagdadalawang isip ka pa eh. Dahil sa pangungulit ng aking kababata, napilitan akong sumama sa kanya. Subalit kahit noon pa man, dala na rin ang kabataan at kalokohan. Kaming dalawa talaga ni Chris ang tirador ng mangga roon na palagi naming binabantayan sa tuwing magbabakasyon dahil yon ang oras ng kanyang pamumunga. Dagli akong nagpaalam kay tay upang hindi naman ako hanapin sa kadahilanang sa mga oras na yun ay may lakad kami upang magtungo sa isang taong may karamdaman. Agad namang sumang-ayon si tay sa aking pagpapaalam at nagtungo na nga kami ni Chris sa puno ng mangga ni Aling Gemma. Santos, tingnan mo, hitik na naman ang punong ito. Napakaraming bunga. Doon na tayo kumain sa itaas ng puno. Para naman kakaiba at saka masarap kumain doon kaysa dito sa ibaba. Masyado kasi tayong mahalata kung babatuhin pa natin. Kasi baka may tao dyan sa paligid. Baka masita pa tayo. Magkasunod naming inakyat ni Chris ang puno ng mangga hanggang sa makarating na nga kami sa itaas. Doon ay kaagad naming nilantakan ng mga hinog na bunga at habang abala nga ako sa pagbabalat, hindi ko alam kung anong sumagi sa isipan ni Chris at naitanong niya yun sa akin ang patungkol umano sa aswang na nanggagambala sa aming barangay. Santos, di ba manggagamot ang tatay mo? Kasi bali-balita ko lang dyan sa barangay natin eh. May aswang daw na gumagala.
Pinirwisyo raw yung bahay ni Aling Dadat, pati yung mga alaga niyang baboy roon. Namatay umano dahil sa aswang. Pero wala namang ibang sugat yung baboy, maliban sa mga bagyang kalmot ito sa katawan. Naniniwala ka rin ba doon? Natotoo raw na may aswang. Ang sabi lang naman sa akin ni Itay totoo raw. Pero magpanggang sa ngayon wala pa naman akong nakikita. Siguro dahil tao sila kapag may araw. Subalit sa gabi naman, nag-aanyo silang hayop na kahit na anong uri man ng hayop na kaya nilang gayahin. Yun ang ginagaya nila. Yun ay ang pagkakasabi lang din sa akin ni Itay. Nakakatakot din kahit hindi pa natin nakikita, no? Ano pa raw bang sabi ng tatay mo? Kasi sila ang biyasa pagdating dyan. Lalo pat isa siyang manggagamot na mas maraming kaalaman patungkol sa mahihiwagang nangyayari. Ang sabi pa ni Itay sa akin noon, nakakasalamuhan na raw natin sila na para bang isang normal na tao lang. Pero sa likod pala noon ay may tinatago silang itim na kapangyarihan. Kung baga nagbabalat kayo lang sila para makisalamuha sa mga tao. Hanggang sa dumating na kami sa puntong busog na kaming dalawa sa mga nakain naming mangga at napagpasyahan na namin na umuwi na ng tahanan na may mga nakalagay pa sa aming bulsa na dala-dala namin sa kanya-kanya naming bahay. O paano ba yan, Santos? Dito na ako sa dang ito. Siguro sa makalawa papasyal uli ako sa bahay ninyo. Salamat nga pala sa pagsama mo sa akin sa pagkuha ng mga mangga. Sulit na sulit ang lakad natin. Talagang nabusog ako ron. At saka ang tatamis. Ibibigay ko sa mga kapatid ko ang daladala ko para naman matikman din nila ang matamis na bunga ng punong manggang yun. Nagiwalay na kami ni Chris sa pakros na daan. Hanggang sa muli na nga akong makarating sa aming tahanan. At sa mga oras na yun ay wala pa rin si Itay na malamang ay abala pa sa kanyang panggagamot. Inilagay ko na lamang sa may mesa ang mga mangga at dagli akong nagtungo kay Nay. Nabala sa pagbibilad ng gagawin niyang binhing talong na maaari niyang may tanim sa aming bakuran. Wika ko pa nga kay Nay. Nay, tulungan ko na po kayo dyan para mapadali po ang inyong gawain. Mabuti pa nga anak, para matapos na kagad ito. Sayang din kasi yung init ng araw. At isa pa magluluto na ako eh. Baka maya-maya lang dumating ng tatay mo. Madali naming ibinilad ni Inay ang mga buto ng talong sa bilao. At nang matapos na nga yun, dali-dali siyang nagtungo sa may kusina para maganda ng aming pagkain. At dahil nga sa wala naman akong gagawin ng mga oras na yun, pinakialaman ko ang mga gamit ni Itay na nakalagay sa isang maliit na baol hanggang sa may makita akong iba't ibang uri ng medalyon at ang isang maliit na libretang kulay itim na nakapatong lamang roon habang may nakasulat sa ibabaw nito na ang nakalagay ay karunungan. At nangakmang hahawakan ko na nga yun, hindi ko naramdaman na nasa likuran ko na pala si Itay habang nagsasalita ng, "Oy Santos, huwag mong pakikialaman ang mga gamit ko anak. Hindi ka pa handa para riyan. Siguro ay sa pagtungtong mo ng tamang edad. Saka ako'y papahawak sa iyo ang aking mga gamit. Sa ngayon ay hindi pa handang yung pisikal. I-enjoy mo na munang yung pagkabata. Wag mo na uling papakialaman ang bowl na ito ha. Dahil baka kung mapano ka pa, hindi basta-basta ang mga medalyon. At hindi ito laruan. Baka makaramdam ka ng pagkahilo. Lalo pat hindi pa balanse ang iyong katawan." Pasensya na po Itay. Para po kasing may sumasagi sa aking isipan. Nabuksan kong maliit na baul. Kaya po napilitan ako. O sige na't ako nang bahala riyan. Naamoy ko na ang piniritong isda na niluluto ng iyong inay. Mauna ka na roon sa may mesa at susunod na lamang ako roon. Kinabukasan ay araw ng Lunes. May napadaan sa aming lugar na mga sundalo. Marami sila. Bagya silang napahinto sa tapat ng aming tahanan. At ng mga panahong iyon ay may kalayuan pa ang mga distansya ng aming kapitbahay habang may mga puno sa paligid namin kung saan sila bagyang nagpahinga na nakikiusap na makikinom. Dahil sa kagandahang loob ng aking mga magulang
Kumuha ng tubig sa may banga gamit ang pitsil. Sa sobra nilang pagkauhaw ay halos nangalahati ang tubig sa aming banga na makailang beses ring kumuha si inay para may painom sa mga sundalo. Pakikipagkapwa-tao pang wika ni Itay sa mga sundalong nandoon. Mawalang galang na po sa inyo. Mukhang ngayon lamang kayo nagawi sa aming lugar. May hinahanap po ba kayo rito? Tugon pa ng pinuno ng mga sundalo. Wala naman. Napag-isipan lang namin na magronda rito para naman magkaroon ng seguridad ang inyong lugar. Salamat nga po pala sa pagpapainom ninyo ng tubig sa amin. Wala nga naman po yun. Kahit sino naman siguro kapag may nakikitang may nauuhaw, magbibigay ng tubig para may mainom. Siya nga po pala, ikaw ba ang kanilang pinuno? Ako nga ho. Bakit niyo naitanong? Wala naman. Itong nag-iisang anak ko kasi, pangarap niya rin maging tulad ninyo na maging isang magiting na sundalo. Pero hindi pa namin alam kung paano siya makakapasok roon. Sabi ko nga manggamot na lang kasi yun ang misyon ko rito. Ang panggagamot sa mga taong nangangailangan, lalo pat may kahirapan ng pamumuhay rito na walang sapat na salapi para magpa-hospital. Pagtatanong pa ng pinuno ng sundalo. Ano ho ba ang kanyang pangalan at ilang taon na siya ngayon? Bata pa, 14 anyos pa lamang siya ngayon. Tawagin mo na lang siya sa pangalang Santos. Yon kasi ang palayaw niya. Santos, halika nga. Gusto mo ba talagang maging sundalo? Itay mo na mismo nagsabi sa akin. Huwag kang matakot. Isa akong mabuting kaibigan at malapit ako sa mga batang tulad ninyo. Dahan-dahan nga akong lumapit sa kanya habang nakatingin sa kanyang uniforme na sinasabi ko na noon pa sa aking sarili na balang araw ay makakasuot din ako noon at magsasakbit ng mahabang baril sa aking balikat. Tugon ko pa sa pinuno ng mga sundalo. Pero paano po kung magiging tulad ninyo? Pangarap ko po kasi talagang maging isang sundalo. Subalit hindi po namin alam ni Itay kung paano ang proseso. Tutulungan kita, Santos. Akong bahala sa'yo. Pero sa ngayon mag-aral ka muna ng mabuti. At kung ano man ang matapos mo, magsabi ka lang sa akin. Gagabayan kita patungo sa pangarap mo. Sa susunod na magawi kami rito, dapat ay handa ka na ha, para naman tuluyan kitang magabayan. Dahil sa tuwa ng aking Itay sa mga panahong iyon, sa kanyang narinig sa sundalong pinuno, pinapasok niya ito sa loob ng aming tahanan at kinuha ang kanyang isang medalyon na ilang taon niya na ring pinangangalagaan. Sambit pa ni Itay Jerry habang hawak-hawak sa kanyang kanang kamay ang medalyon. Ano nga bang iyong pangalan? Tawagin niyo na lang po ko sa pangalang Berguro, ang namamahala sa aming batalyon. Sabay ihip ng dasal ni Itay sa medalyon at binanggit pa ang pangalang Berguro upang siya na umanong kilalanin ng medalyon na mangangalaga sa kanya. Tanggapin mo ito, Berguro. Subok ng medalyong yan. Ipagkakatiwala ko na sa iyo ang pangangalaga sa kanya dahil alam kong may kabutihan kang loob at bilang pasasalamat na rin kung sakali man na matulungan mong aking anak balang araw para sa kanyang pangarap na maging isang sundalo. Siya nga pala, ang medalyong yan ay ang tinatawag na 3 persona Salvador del Mundo. Malaki ang may tutulong niyan sa iyong trabaho, lalo pat umaharap kayo sa mga kalaban at harap-harapang nakikipagbakbakan para may pagtanggol ang ating mga mamamayang Pilipino na inaapi ng mga tulisan at patuloy na pangingikil para lamang sa sarili nilang kapakanan. Matapos tanggapin ni Berguro, pinagkalooban pa siya ng mga orasyon na kanya umanong magagamit sa kanilang pagroronda, pati na rin ang mga lihim na salita na magsisilbing pagkain ng kanyang medalyon upang hindi ito lubusang manghina, lalo pat wala na ito sa pangangalaga ni Itay upang araw-araw na dasalan. Marami pong salamat sa inyong mag-ama. Talagang tinadhana akong maligaw sa inyong lugar. Hayaan niyo po't pangangalagaan ko ang medalyong ito at ang ipinangako ko sa iyong anak sa muli ko pong pagbabalik kung papalarin pa na buhay pa ako
Gagabayan ko siya sa kanyang pangarap na maging isang sundalo. Makalipas pa ang ilang minuto, muli nang nagpatuloy ang mga sundalo sa kanilang paglalakbay, habang ako naman ay pinangahawakan ng ipinangako sa akin ni Mang Berguro na muli niya akong babalikan roon upang tuparin ang aking minimithi na maging isang sundalo. Isang gabi habang patuloy si Itay na nagdarasal, naisipan kong magpahangin sa labas ng tahanan habang nakatingin sa kalangitan na pinagmamasdan ng mga bituin, at sa hindi ko inaasahan ng mga oras na yun, may nasulyapan akong lumipad sa himpapawid, subalit hindi siya normal na ibon dahil na rin sa kanyang laki na kasing sukat na ng isang tao. Mabilis ang mga pangyayaring yun, kaya kahit ako ay napatulala na lamang, at sa murang edad ng mga oras na yun, dali-dali akong pumasok sa loob ng aming tahanan na nakakaramdam ng pangingilabot at takot sa aking isipan kung anong uri nga bang aking natunghayan na nagawi lamang sa aming tahanan ng mga oras na yun. Gusto ko mang gambalain si Itay sa kanyang pagdarasal, subalit pinigilan lamang ako ni Inay. Baka magalit umano sa akin dahil sa sobrang lalim ng kanyang pagdarasal na gumagamit pa ng paraan ng meditation upang mas palalimin pa ang kanyang koneksyon sa espiritual na pamamaraan. Malamang ay kung ano man ang aking namatyagan, nakalayo-layo na iyon sa kadahilan ng hinintay ko pang matapos si Itay sa kanyang ginagawang ritual. Maya-maya pa nang matapos na siya roon. O bakit parang kanina ka pa yata naghihintay rito, anak? Ano bang sasabihin mo? At nangakmang magsasalita na nga ako ng mga oras na yun. Sabat pang wika ni Inay na nakatingin sa aming dalawa ni Tatay. Kanina pa yan dyan, Jerry. Hinihintay kang matapos sa iyong pagdarasal. May nakita raw kasi siya. Nauutal-utal pa nga kanina nang sabihin sa akin. Malaking ibon raw na nagawi rito sa ating lugar. Pero hindi daw normal na ibon dahil napakalaki raw ng kanyang nakita na kasing sukat na natin. Tugon pa ni Itay sa aming dalawa ni Nanay. Mag-iingat kayo ha, dahil yung bali-balita ng mga nakaraan, totoo yun, walang halong pagbibiro. Isipin nyo na lamang kung paanong napaslang ang baboy ni Dadat. May mga bagya siyang kalmot sa kanyang katawan na sigurado kung nanggaling dun sa nilalang na yon na magpahanggang sa ngayon ay gumagala pa rin. Ibig sabihin niyo po, Tay, aswang po yung nakita ko kanina. Napakabilis po niya. Nabigla na lamang napatawid sa labas ng tahanan. Kahit nga ako hindi makapaniwala eh. Kahit saang lugar ka man mapadpad, anak, ay may aswang. Maniwala man kayo sa akin o hindi, ang kanilang kakayanan ay hindi pangkaraniwan. Para bang tulad sila ng isang unyango na may kakayanang magpabago-bago ng kanilang anyo. Depende yon sa kanilang abilidad at kung ano man ang uri na nais nilang gayahin. Nagkaroon ako ng malalim na kuryosidad ng mga oras na yun dahil sa mga sinambit ni Itay patungkol sa kakaibang nilalang na kasabay rin pala nating namumuhay dito sa mundo, gayon din sa kapatagan, para palihim silang manggambala at magpanggap na isang normal na tao para makapagpatuloy pa rin sila sa kanilang pakikisalamuha, lalo na sa kababaihang buntis at sa taong nagtatamo ng kanyang karamdaman. Napakabango raw kasi para sa kanila yun at tuwang-tuwa sila sa kanilang nalalanghap na nakakaramdam ng matinding kagutuman at paglalaway kapag nakakaamoy sila ng babaeng nagdadalang tao o isang taong may karamdaman. Makalipas ang ilang taon, nasa hustong gulang na ako noon, edad 23, na kahit papano'y masasabi ko sa aking sarili na handa na ako sa aking pinapangarap na maging isang sundalo. Subalit ang inihintay ko na si Mang Berguro ay hindi pa rin nagagawi sa aming lugar. Magmula pa nang huli siyang mapadpad sa amin noon, unti-unti na rin akong nawawala ng pag-asa dahil baka may nangyari ng masama kay Mang Berguro. O kaya naman ay nagretiro na siya na hindi na muling magagawi sa aming lugar
upang gabayan ako sa aking pinapangarap. Isang umaga, may dumating sa aming 3 kalalakihan. Mga nakasibilyan sila noon na hindi naman namin nakikilala ng araw na iyon sa kadahilan ng hindi sila taga roon at nagtungo lang umano sila sa aming tahanan dahil sa pag-uutos ni Mang Berguro upang tuparin ang kanyang ipinangako sa akin sa nakalipas na mga taon nang magawi sila noon sa aming tahanan. Noong una hindi kami naniniwala ni Itay dahil baka pakana lamang yun ng kung sino o kaya naman ay mga rebelde na nangangailangan ng mga bagong tauhan upang pasunurin sa kanilang paniniwala hanggang sa banggitin ng isang lalaki ang patungkol sa 3 personas Salvador del Mundo na ipinagkaloob umano ni Itay kay Mang Berguro na nagligtas sa kanya sa maraming kapahamakan sa patuloy nilang pakikidigma sa kabundukan, gayon na rin sa iba't ibang lugar kung saan umano sila nadidistino. At sa muli nga umano nilang pagbabalik sa aming lugar, habang nandoon sa kanilang kampo si Mang Berguro, ipinasundo na lamang ako sa 3 sundalo sa kadahilan ng hindi niya umano pwedeng iwan ang kanilang kampo sa pamamagitan ng kanyang pamumuno. Subalit hindi sumang-ayon si Itay na sumama ako. Iniwan na lamang ng 3 kalalakihan ng papel upang bigyang kasagutan umano ang mga nakasulat roon ayon sa examination na aking kinakailangan. Nagdesisyon na lamang si Itay na kami na lamang ang magtutungo roon sa kanilang kampo kapag nasagutan ng examination bilang panimula sa aking pagtitraining kung karapat dapat nga ba akong maging sundalo. Ang examination na yun ay parang formality lamang upang magkaroon ako ng access at mapabilang ang aking pangalan sa lahat ng nangangarap na maging sundalo at mapabilang sa training na aming kinakailangan. Noong araw kasi kapag may backer ka, mas mabilis ang prosesong pagdadaanan, lalo na kung may posisyon ang taong may hawak sa iyo. Subalit kinakailangan mo pa ring dumaan sa training, mabibigat na pasanin upang hihanda ang aking katawan sa lahat ng maaaring mangyari sa digmaan. Hanggang sa magtungo na nga kami roon ni Itay, muli kong nasulyapan ang mukha ni Mang Berguro. Ibang-iba na kesa noon, naging matured na siya kung tingnan dahil na rin sa ilang taong nakalipas at sa patuloy nilang pakikipagbakbakan na kung saan-saan silang lugar napapadpad. Sambit pa ni Mang Berguro nang muli kaming magkatitigan sa aming paglapit sa kanya. Halos hindi na kita makilala, Santos. Napakalaki mo na. Diba tulad ng sinabi ko sa'yo? Babalik ako rito para sa pangakong tutuparin natin ang pangarap mo. Akin na yung papel. Ako nang bahala dyan. Siya nga po pala, Mang Jerry. Marami pong salamat sa ibinigay ninyong medalyon. Magpahanggang sa ngayon po ay suot ko pa rin siya. Hindi niya ako pinabayaan sa kahit na anumang laban. Mabuti naman kung ganun, Berguro. Madalas din kitang ipinapanalangin na maligtas ka sa kahit na anumang laban. Ikaw nang bahala sa anak ko. Ipagkakatiwala ko sa sayo para sa katuparan ng kanyang pangarap. Makalipas ang ilang buwan, matapos naming makaraos sa lahat ng hirap ng training, sa wakas ay nabigyan ako ng pagkakataong maging sundalo. Binigyan kami ng ilang araw para makapagbakasyon at makauwi sa aming mga mahal sa buhay. Una kong pinuntahan si Inay at Itay at sa aking pagdating nga roon, laking tuwa ng aking mga magulang nang muli kaming magkita-kita. Anak, isa ka na ngayong sundalo. Hindi ako makapaniwala na iraos mo ang hirap ng training ninyo. May pagkakaloob ako sa iyo ngayon at sa tingin ko ito na yung tamang pagkakataon upang pangawakan mo ang iba ko pang mga gamit. Dagling kinuha ni Itay ang mahiwagang baol na noong kabataan ko ay marin niyang ipinagbabawal sa akin na pakialaman ko ang nilalaman noon. Ipinakita niya sa akin ang dignom ng Tres Pico, gayon din ang infinito ng hangin, Santo Niñong may kapa, pati na rin ang Waksim at ang Tres Pico Roma. Isa-isa niya muna iyong dinasalan, saka niya ipinagkaloob sa akin para umano sa aking proteksyon.
At ang pinakahuli na kanyang ibinigay ay ang mga orasyon na kinakailangan ng mga medalyon. Muli pang sambit ni Tatay Jerry. Anak, pangalagaan mo ang lahat ng yan ha? Dahil kung pangangalagaan mo sila, hindi ka rin nila iiwan. Katulad ng ipinagkaloob ko kay Mang Berguro. Pero kakaiba ang lahat ng tangan mo ngayon. Dahil hindi lang yan nag-iisa, iba't ibang uri ng gamit ang iyong mapapakinabangan sa pakikipaglaban. Salamat po, Itay. Sinisiguro ko po na pangangalagaan ko ang lahat ng ito. Dahil alam kong mahalaga ang lahat ng ito sa iyo na ipinagkaloob pa sa iyo ng ating mga ninuno. Sa ikalawang araw ng pananatili ko roon, nagtungo ako sa tahanan ni Chris. Subalit habang paparating pa lamang ako sa kanilang tahanan, nakita ko siyang nagsisibak ng kahoy hanggang sa tawagin ko na nga ito na abalang-abala sa kanyang ginagawa. Oy Chris, sobrang sipag mo naman. Marami pang mga kahoy sa bahay. Kung kulang pa sa iyo yan, sibakin mo na rin ang lahat ng yon. Oy, ikaw pala yan, Santos. Kamusta na? Ang laki ng pinagbago ng katawan mo. Umayat ka, pero naging maskulado ka naman. Mahirap ba ang training? Sobrang hirap, Chris. Kung hindi ko nga lang pangarap na maging sundalo, siguro nag-quit na ako. Dahil sa makailang beses akong kamuntikan ng mawala ng malay. Grabe naman yan. Walang halong biro, Chris. Kaya kahit papano nairaos ko rin ang lahat ng yon. Kamusta ka naman ba rito? Eto, tulad pa rin ng dati. Walang pagbabago, Santos. Siguro dito na ako tatanda, kasama ng mga alaga kong kalabaw. Baka gusto mo rin maging sundalo. Bata ka pa't hindi pa uli ang lahat. Naku, hindi na. Papahirapan ko pa bang sarili ko? Hindi ko naman pinangarap na maging sundalo eh. Tama na ako rito. Normal na buhay lang. Mukhang ay pinagkalob na yata siya ni Mang Jerry yung kanyang mga medalyon. Kasi ayan oh, bakas dyan sa damit mo. Nakabukol sa yung dibdib. Tama ba ako, Santos? Tama ka. Para raw mabawasan ang pag-aalala nila sa akin. At nagtitiwala naman dito si Tay dahil sa ilang taon niya na itong pinangalagaan. Kamusta naman ba yung mga alagang mangga ni Aling Gemma? Naku, bibihira na nga mamunga. Siguro dahil na rin sa katandaan ng manggang yun. Mga bata pa kasi tayo nang madalas tayong manguha roon. Pero sa ngayon bibihira na siyang magkaroon ng bulaklak. Bilang sinyalis na magkakaroon siya ng maraming bunga. Kaya yun, hindi na rin ako nagpupunta ron. Para sa iyo nga pala. Ano yan? Basyo ng bala. At hindi lang yan basta-bastang basyo. Ipinagawa ko kay Tay. Nilamnan niya ng iba't ibang uri ng mutya. Para sa pangsarili mong proteksyon na kinakailangan mo rin para sa iyong pang-araw-araw. Salamat dito, Santos ha. Pangarap ko rin kasing magkaroon ng ganito eh. Mabuti na lamang at naging kaibigan kita. Hayaan mo't araw-araw kong susuotin ito. Lalo pat madalas ako sa bukid, sa aking pakikisakahan. O paano ba yan, Chris? Kinakailangan ko na rin umalis eh. Dahil sa susunod na araw, bibiyahin na kami patungong Marawi. Doon ay sasabak kami para masubukan ang lahat ng training na aming pinagdaanan. Mag-iingat ka roon, Santos. Kasi alam ko, isa yun sa delikadong lugar. Sana lang sa paglipas ng panahon ay mawala na ang mga rebelding naninirahan doon. Sa kadahilanang nadadamay ang mga normal na tao na wala namang kinalaman sa mga ginagawa nila. Isinabak na nga silang patungo sa Marawi. Subalit sa mga panahong iyon, madalas pang naninirahan ang mga rebelde sa kabundukan. Napalihim pa lamang na bumababa sa syudad para manggambala ng mga taong naninirahan doon at tumingi ng kanilang kinakailangan. Hanggang sa manatili kami sa isang kampo sa bundok. Doon ay naranasan ko sa iba't ibang parte ng lugar na aming pinupuntahan na para bang almusalan na lamang at tanghalian, isama na rin ang gabihan na araw-araw na putukan ang madalas naming naririnig. Sa kadahilanang patuloy pa rin ang paglakas ng pwersa ng mga rebelde na animoy may isang malaking bansang umahawak sa kanila upang suportahan ang mga kagamitan at hindi lang basta-bastang mga gamit. Iyon ay malalakas na baril na kanilang ipinapanlaban sa aming mga kasundaluhan. Sambit pa ng isang nanduroon na medyo may katagalan na sa lugar
na isa rin naming kabaro. Kaya nyo pa ba? Dito ay makakaranas kayong maihisay inyong uniforme. Lalo pat mga bago pa lamang kayo. Sana'y huwag kayong uurong dahil hindi biro mga kalaban dito. Wala rin silang awa kung pumaslang. Kaya kung ako sa inyo, kapag nahuli kayo, dapat ay may tira kayong bala sa inyong baril. Kesa naman balatan kayo ng buhay. Barilin nyo na lamang ang sentido ninyo para hindi nyo na maramdaman ang sobrang sakit na maaari nilang gawin. Marami ang nakaramdam ng takot nang sabihin niya yun. At kahit na rin ako, bilang isang tao na dahan-dahang papaslangin, mas pipiliin ko pang magpaputok ng baril sa aking sentido kesa maramdaman ng sakit sa unti-unting pagkawala ng buhay. Sa unang araw pa lamang namin doon, ipinahanay na kaming lahat upang may sagawa ang unang araw ng aming pagmamatsyag at paghahanap sa mga rebelde na nagkalat sa kabundukan. Unang sabak pa lamang namin, bilang baguhang sundalo, ay may kanya-kanyang takot na nararamdaman, subalit yung tapang na pakiramdam ay nandudoon pa rin upang makipagsabayan sa mga rebeldeng nakikipaglaban. Madalas kong hinahagkan ang mga gamit na ipinagkalob sa akin ni Itay. At habang nakikipaglaban, patuloy akong nagdarasal upang tulungan ako at gabayan na hindi tamaan o tabla ng bala. Gayon na rin ang aking mga kasamahan na maaaring masakop ng aking proteksyon. Hanggang sa hindi inaasahang pangyayari, ang inaakala kong bato lamang ang tumalsik sa aking tagiliran. Yun pala isang granada at nang pumutok ito, biglang nang dilim ang aking paningin hanggang sa pag-ugong na lamang ang aking naririnig at sa aking natatandaan na ang huli ko na lamang nasulyapan ay si Goryo na lumapit sa akin habang sinasampal pa nga ang aking muka. Matapos noon ay wala na akong maalala hanggang sa nagising na lamang ako na muli nang nandoon sa aming kampo. Sambit na wika ko pa nga noon kay Goryo. Nakabadi-badi ko ng mga oras na yon na hindi ako pinabayaan hanggang sa uli. Buddy, anong nangyari sa akin? Nasaan na yung baril ko? Kamusta na ba yung bakbakan? Nandoon sa tabi yung baril mo. Huwag kang mag-alala. Tapos na ang bakbakan kanina. Mas mabuti pang ipahinga mo na muna yung katawan mo para naman manumbalik ang iyong lakas. Ang swerte mo, buddy. Niwala ka man lang galo sa iyong katawan dahil sa pagsabog ng granada. Akala ko nga nagkabutas-butas na yung katawan mo dahil sa mga bulitas na nanggagaling sa granada. Nandoon kasi ako sa may puno ng nyog, nakakubli, nang marinig ko ang malakas na pagsabog malapit sa'yo. Hanggang sa makita nga kitang nakahilata roon. Akala ko nga wala ka ng buhay. Siguro dahil yan dyan sa suot mo sa iyong katawan, yung iba't ibang uri ng medalyon. Paano ka nagkaroon yan? Salamat, Bading Goryo. Ang akala ko talaga katapusan ko na. Hindi ko inaasahan ang pangyayaring yon. Nanggaling nga pala ito sa aking Itay. Isa kasi siyang albularyo. Siguro nga ay dahil dito, kaya nagkaroon ako ng proteksyon sa granadang yon. Kamusta naman pala ang iba nating mga kasamahan? Dalawa sa ating kasamaang sundalo ay napaslang. Pero karamihan naman sa mga rebelding yon, marami ang nabawas sa kanila. Bago pa man nakatakas ang ibang mga tulisan, nagpakitang gilas na sa iyo yung gamit mo. Dahil kung wala kang karga, sigurado ako, pinaglalamayan na ngayon ang katawan mo. Maya-maya pa'y lumabas na si Goryo. Maglilibot-libot umano muna siya upang makapagmasid-masid sa kanilang paligid para umano ni isang kalaban ay walang makapagmatsyag sa kanila upang ni hindi mapagplanuang salakayin. 2 beses namang hinagka ni Santos ang kanyang mga gamit habang nagpapasalamat sa mga ito, gayon na rin sa mga gabay ng gamit na nagprotekta sa kanya sa kapahamakan. Pabulong pangwika umano ni Santos na kinakausap ang kanyang medalyon. Salamat sa inyo. Hayaan nyo sa susunod. Mag-iingat na ako sa aming mga lakad. Hanggang sa biglang pumasok ang pinuno ng kanilang hanay at kinamusta si Santos patungkol sa kanyang kalagayan. Kamusta ang iyong katawan?
Ang sabi sa akin ni Goryo, wala ka raw natamo ni isang sugat, ni kahit man lang sana mga galos. Mukhang may kakaibang tangan ka bata, pero hindi na bago yan dito. Mas gusto namin ang bawat isa may tangan. Alam mo naman siguro na ang kabilang paa ng mga sundalo ay nakabaon na sa lupa at yun ang sinumpaan natin na ibubuwis natin ang ating buhay para sa kapakanan ng nakakarami. Yes sir, kahit na anong mangyari, ipagtatanggol ko ang ating bansa. Kahit na masakit sa ating kalooban, na kapwa Pilipino rin natin ang ating kalaban. Kumalat sa aming hanay ang patungkol sa aking mga gamit. Dahil nga sa nangyaring, ni hindi man lamang ako nagalusan, maliban sa aking uniforme na may iba't ibang tama ng bulitas na nanggaling sa granadang sumabog sa aking tagiliran. At magmula nung araw na yon, mas naging maingat ako sa aming pakikipaglaban. Isang araw ay binaybay namin ang masukal na daan ayon sa impormante na may mga nagkukuble o manong rebelde doon at nang suyurin nga namin ang kagubatan. Inabot na kami ng gabi, subalit ni isa ay wala kaming natunghayan. May mga bakas namang natira tulad ng mga sunog roon, mga pinaglutuan at pinag-ihawan. Subalit ang ipinagtataka namin, bakit may mga naiwang daliri ng tao, gayon na rin ang mga buto at ang mga natirang laman na nakasabit sa labas ng isang maliit na kubo. Unang pumasok sa aking isipan noon, siguro ay wala na silang makain dahil sa kanilang patuloy na pagtatago, pati na ang mga bangkay na maaaring mga kasundaluhan na kanilang napaslang ang ginagawa nilang pagkain. Ipinag-utos na lamang sa amin ng aming komandante na ibaw na lamang sa lupa ang mga yon, upang kahit papano'y magkaroon ng katahimikan ng kanilang kaluluwa sa kadahilan ng wala ng pagkakakilanlan ng mga katawan na nagkalasog-lasog na halos maduwal pa nga ako noon dahil sa hindi na pangkaraniwan ang ginawa nila na hindi nalalayo sa mga kanibal na kumakain ng katawan ng tao. At nang matapos na nga naming mailibing dahil sa alanganing oras na ng gabing iyon, mas pinili naming magpahinga na lamang doon upang sa kinabukasan ay muli naming ipagpatuloy ang paghahanap sa mga rebelde na malamang ay hindi pa nakakalayo ang mga iyon. Minabuti muna naming magluto ng mga pagkain hanggang sa may kakaiba kong naramdaman. Uminit ang medalyon sa aking dibdib sa hindi ko naman malamang dahilan hanggang sa may napansin ako na may bagyang gumalaw sa may damo at pinalerto ko ang lahat dahil maaaring bumalik sila roon upang muling magmatsyag sa lugar. Sambit na wika pa sa akin ni Goryo. Buddy, wag mo nang sundan yan. Baka patibong lang yan. Maaaring ikapahamak mo pa. Wag ka nang lumayo rito. Titingnan ko lang to Goryo, dahil may kakaiba akong pakiramdam na hindi sila pangkaraniwang tao. Anong ibig sabihin mo, Santos? Hindi sila tulad natin. Normal lamang ang kanilang anyo kapag masisipat mo sila sa umaga. Subalit kapag ganitong gabi, kung hindi ako nagkakamali, sila ang aswang na tinatawag na busaw. Aswang na busaw? Naniniwala ka rin ba sa aswang? Oo naman Goryo, manggagamot ang tatay ko at hindi lang isang pinaslang niya. Marami sa pamamagitan ng espiritual na pamamaraan, gayon na rin sa pisikal kapag ka hindi tumitigil ang nanggagambala. Mismong inaharap ni Itay para paslangin saan man niya matagpuan. Goryo at Santos, wag na kayong lumayo rito. Mas mainam na wag nyo nang sundan. Delikado, lalo pat madilim ang paligid. Maaari lamang kayong mapahamak dyan. Magmatsyag na lamang ang bawat isa at magpalit-palitan sa pagpapahinga upang hindi tayo muling mapasok rito hanggang sa muling sumikat ang araw. At yun ang tamang oras ng muli nating paglalakbay. Napigilan ako ng namumuno sa aming hanay. Sumunod na lamang ako sa kanyang iniutos dahil naisip-isip kong sila ang mas nakakaalam kung ano ang mga tamang dapat na gagawin sa patuloy na paghahanap sa mga rebelde. Subalit hindi ako nakatulog ng gabing iyon dahil alam ko sa aking sarili at hindi ako nagkakamali na ang aking nasulyapan kanina ay hindi isang normal na tao.
Kinabukasan habang hindi pa man sumisikat ang araw, kaagad kami naganda ng aming mga sarili. Muling nagsiga ng apoy para sa aming almusal. Nagtimpla ng mainit na kape habang patuloy na nagmamatsyag. Maya-maya pa'y nagpatuloy na kami sa aming paglalakbay. At sa ilang oras naming paglalakad, may narinig kaming laguslos ng tubig. Madali naming hinanap iyon. Hanggang sa nakita namin ang agos ng tubig sa ibaba ng burol. Madali namin iyong pinuntahan dahil na rin sa sobrang init at kakulangan sa aming maiinom. At nang may makita kaming isang maliit na bukal, madali kaming kumuha ng maiinom. Subalit napansin kong may mga bagyang laway sa paligid ng bukal na marahil ay nanggaling sa mga busaw. Madali ko silang pinigilan at huwag iinumin ng tubig sa kadahilanang maaari silang mayanggaw sa pamamagitan lamang ng laway ng busaw. Marahil ay sinadya nila iyon upang kung sakaling may maligaw sa bukal at magtangkang uminom roon, maaaring maging katulad nila sa patuloy na paglipas ng ilang araw. Sambit pa ng pinuno ng aming hukbo. Sundin ninyo ang sinabi ni Santos. Huwag kayong iinom ng tubig sa bukal na ito. Albularyo ang kanyang itay, kaya kahit papano ay meron siyang nalalaman. Itapon ninyo ang tubig na inyong kinuha. Wala na ni isang nagtangkang uminom roon, kahit na nga ba hindi sila sigurado patungkol sa busaw na marahil ay doon naninirahan at nagkukubli lamang sa malawak na kagubatang iyon. At sa pagpapatuloy ng aming paglalakad, wala mang tamang direksyon. At kahit na nagsisipagsakitan na ang aming mga paa dahil na rin sa patuloy na paglalakad na nababasa ng pawis na nagiging dahilan ng pagbakbak ng mga paa. Subalit pilit naming pinaglalabanan ang sakit ng aming talampakan hanggang sa may masipat kami isang saranggola. Nasa gitna iyon ng kabundukan. Ang ipinagtataka lang namin na wala naman ni isang tahanan doon na may batang maaaring magpalipad ng saranggola sa gitna ng kabundukan. Wika pa ng aming pinuno habang papalapit kami kung nasa saan ang saranggola. Magsipaganda kayo, dito ay mapapalaban tayo. Sinasadya nila ang pamamaraang yan dahil alam nilang nandirito tayo at ang saranggolang yan ang kanilang magiging basihan kapag nalalapit na tayo sa kanila. Dahan-dahang bababa ang saranggola bilang senyalis sa iba pa nilang kasamahan na papalapit na tayo at kinakailangan na nilang maganda. Noong araw ay limitado pa ang telepono at wala pang mas maayos na komunikasyon upang magbigay babala sa bawat isa. Kaya ang saranggola ang naisip nilang paraan upang tahimik na magbigay babala sa iba pa nilang mga kasamahan. Subalit hindi naman mangmang ang kasundaluhan. Alam na nila ang kaparaanan ng mga iyon. Kaya naman naganda na rin kami habang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw ang mga sunod-sunod na putok na pinaulanan kami ng bala. Ilan sa mga kasama namin noon ay bumulagta. Ang iba roon ay sugatan lamang at ang iba naman ay wala ng buhay. Tumayo ko sa aking pinagkukublian at nakipagsabayan sa kanila. Ang ilan sa mga rebelde ay napabagsak. Subalit may napansin ako na ang 6 na kalalakihan ay hindi nagkukubli. Bagkus ay nakikipagsabayan sa aming harapan. Na para bang hindi sila tinatamaan ng bala. Subalit pilit pa rin namin silang pinapuputukan at nang makalipas ang ilang minutong bakbakan, mga nasa 10 na lamang ang natitira sa kanila kasama ang 6 na iyon na hindi pang karaniwang nakikipaglaban. Wika pa ni Goryo nang masipat niyang dahan-dahan ng umaatras ang mga kalaban. Napansin mo ba, Santos, ang nakita ko? Ang 6 na kalalakihang yon. Hindi ako nagkakamali. Kanina ko pa silang tinatamaan ng bala. Pero parang hindi nila iniinda. At wala rin akong nakikitang bakas ng dugo sa kanilang katawan. Pero napapansin kong gumagalaw ang kanilang kasuotan sa bawat pagtama ng bala. Ang nakakapagtaka lang, bakit hindi sila bumagsak? Yon ang kailangan nating tuklasin, Goryo. Tulad nga ng nasabi ko, may mga kasama silang hindi pang karaniwan na nagkukubli lamang sa kanilang katawan sa kadahilan ng hindi sila tao.
Maaaring may bertud sila sa loob ng kanilang katawan at yun ang nagiging dahilan kung bakit hindi sila tinatabla ng bala. Ibig mo bang sabihin, Santos, na ang 6 na yon ay ang tinutukoy mong busaw? Marahil ay sila na ngayon ang nagmatsyag sa atin kagabi dahil habang nakikipagbakbakan tayo kanina, muli ko na namang naramdaman ang pag-init ng aking medalyon. Nagpatuloy pa rin kami sa pagsunod kung saan nagtungo ang mga lumikas kahit na nga ba may kakulangan sa pagkain, gayon na rin sa tubig. Subalit dahil kabisado ng mga iyon ang kagubatan, madali rin silang nakakatakas na nagagawi sa gusto nilang puntahan. Nagdesisyon na lamang ang aming pinuno na muli na kaming bumalik sa kampo upang madala ang mga sugatan, pati na rin ang mga kabarong napaslang. Siya nga pala, hindi basta-basta itong si Goryo dahil isa siyang magaling na sniper, kaya nasabi niyang tinamaan niya ang 6 na yon sa paulit-ulit na pagposisyon ng kanyang baril, kaya nakakasiguro siyang sapul sa katawan ng 6 na yon. Sa muli nga naming pagbabalik sa kampo, naalala kong ibinigay sa akin ni Tay na orasyon. Subalit nakalagay yon sa boteng may nilalamang tubig, kung saan ay nandudoon ang orasyon, at ang natatandaan ko pa nga na ang tubig na iyon ay nagiging bendeta dahil sa nilalaman nitong buhay na salita. Dagli kong hinanap sa aking bag at nang makita ko nga iyon, naisipan kong kumuha ng isang tabong tubig kung saan ay inilagay ko roon ang bala, sabay patak ng 3 beses ng bendeta sa pagbabaka sakaling tumagos sa mga busaw ang balang tatamas sa kanilang katawan sa pamamagitan ng basbas ng bendetang yon. Hanggang sa mapansin ako ni Goryo sa aking ginagawa. Wika pa nga nito sa akin na animoy natatawa sa kanyang nakita. Oy, anong ginagawa mo, Santos? Bakit nililinisan mo pa yung bala? Iipuputok mo rin naman yan. Ano namang naiisip mo, Santos? Wala ka na bang magawa? Hindi naman sa ganun, Goryo. Naisip ko lang kasi yung nakalaban natin nung nakaraan. Yung 6 na lalaki na hindi mo man lamang tinagusan ng bala. Naisip ko lang kasi yung bendetang ibinigay sa akin ni Tay bago pa ako nun umalis sa bahay. Sabi niya kasi sa akin balang araw ay magagamit ko raw yon. Kaya eto, sinusubukan ko sa bala. Nagbabaka sakaling tama ang paraan na ginagawa ko. Huwag mong sabihin gagamitin mo ron sa 6 na lalaki. Tama ba ako, Santos? Tama, Goryo. At sana nga hindi ako nagkakamali. Wala namang masamang subukan, di ba? Tayong dalawa lang naman ang nakakaalam na ang isang magasing ito na ibinabad sa isang tabong tubig na may bendeta na para lamang ito sa kanila kapag muli natin silang naengkwentro. Sa bagay, Santos, wala namang mawawala kung susubukan natin. Kesa tayo maperwisyo ng mga yon, mas marami pa silang mapapatumba ng mga kapwa nating sundalo, lalong-lalo ng mga mamamayan na patuloy pa rin nilang inaabuso dahil sa paglakas ng kanilang samahan. Sige, at may iwan na kita dyan. Maliligo muna ako. Samantalahin kong pagkakataong ito para makapagpahinga naman. Dahil kapag lumakad na ulit tayo, wala na namang ligo-ligo. Basa akong basa sa pawis. Ay, buhay talaga natin Hindi rin talaga ganun kadali. Makalipas ang ilang araw nilang pahinga, muli na naman silang naglakbay patungo sa isang maliit na sityo kung saan ay may iilan lamang na naninirahan na ang kanilang kinabubuhay roon ay ang pagtatanim ng kamuting kahoy para sa pangunahin nilang pagkain sa araw-araw, sa kadahilan ng yon ang kanilang kinagisnan sa pagiging katutubo. Subalit nang masulyapan sila ng mga ito, isa-isang nagsipagbalikan sa kani-kanilang tahanan na animoy takot na takot nang makita ang daladala nilang mga baril. Sambit na wika ako pa sa isang lalaking katutubo na halos magkandara pa na sa kanyang katarantahan patungo sa kanyang tahanan. Huwag niyo po kaming katakutan. Hindi po kami masasamang tao. Nagawi lamang kami sa inyong lugar upang tingnan ang inyong kalagayan. Dahil sa napag-alaman naming ginagambala umano kayo rito at kinukuha na ng inyong mga pananim, kakampi niyo kami at hindi ho kaaway.
Ang ilan sa mga katutubong iyon ay nakakaunawa ng aming lingwahe, subalit ang iba naman ay hindi. Hanggang sa makipag-ugnayan ng isa sa aming kasama na marunong sa salita ng mga katutubo. Dahil na rin sa tagal ng kanilang pananatili roon, pati ang mga lingwahe ay kanila na ring pinag-aralan. Maya-maya pa'y pinapunta kami sa isang tahanan na yari lamang sa kugo ng bubungan. Medyo may kalakihan naman iyon at doon umano kami manatili upang makapagmatsyag sa kanilang lugar na nung nakaraang araw lamang umano ay ginambala ng mga rebelde. Kinuha ang kanilang mga inaning palay, pati na rin ang mga kamoteng kahoy na kanilang pinagkukunan ng pangkabuhayan. Kaya sa aming pagdating doon, ang inaakala nila kami ay mga tulisan na maaari na naman silang saktan at kunin ang kanilang mga pinaghirapan. Bagya akong napaupo sa gilid ng tahanan dahil na rin sa bigat ng aming daladala, kasama pa ang aming bag, gayon na rin ang aming mga baril na hindi maaaring ilayo sa aming katawan na kahit nga sa aming pagtulog ay katabi namin ang aming sandata na kakambal na ng aming buhay. Sambit na wika pa ng aming pinuno. Huwag tayong magpakakampante, maaari tayong manatili rito. Subalit talasan ninyo ang inyong pakiramdam dahil maaaring nandyan lamang sila na kahit sa anumang oras ay maaaring nila tayong salakayin. Makalipas ang ilang oras na pananatili namin doon, napansin namin tila ba hindi mapakali ang mga katutubo habang hila-hila ang kanilang alagang kalabaw na may mga dalang damit na kung saan nagsisipagtakbuhan. Hinarang ng isa sa aming kasamahan na may kaalaman sa kanilang lingwahe upang magtanong kung anong nangyayari. At nang sumenyas na ngayon na lahat ay magkalat sa kadahilanang may nag-aabang umanong mga rebelde na napag-alamang nandoon kami, kaya naman nakaposisyon ang mga iyon upang tambangan kaming lahat para i-ambush. Buddy, ano bang nasisipat mo dyan sa iyong sniper? Marami ba sila? Tugon pa ni Goryo sa aking pagtatanong. Medyo marami, Santos. Sa tansya ko nasa 40 sila, samantalang tayo 15 lang. Kayanin kaya natin ang mga yan? Hindi ko rin alam, Goryo. Hintayin natin ang hudyat ng ating commanding officer kung ano nga bang kanyang pinaplano. Nakaposisyon silang lahat at maaaring maambush talaga tayo kung sakaling tutuloy tayo sa daang yan. Yun na nga rin ang iniisip ko, Santos. Pero bago man lang ako mamatay, sisiguraduhin kong sa bawat putok ng baril ko sa posisyong ito, mayroong tutumba sa kanilang samahan. Sinisigurado ko yan. Makalipas ang kalahating oras, kanya-kanya ng pakiramdam at pagmamasid sa lugar na iyon kung saan nag-aabang ang mga kalaban. Maya-maya pa, sumenyas na ang aming commanding officer na dahan-dahan kaming lalapit sa mga iyon habang nakaalalay naman ang 4 na sniper. Subalit nang nakakalapit pa lang kami ng mga 5 depa, nagpaputok na itong si Goryo na tinamaan ng isa sa bandido na naglakas loob na salubungin kami upang paulanan ng bala. Bulagta ang bandidong yun dahil sa galing ni Goryo pagdating sa paghawak ng kanyang baril dahil sa pagiging bihasa bilang isang sniper. At dahil sa pangyayaring yon, hindi na magkamayaw ang putukan. Tuloy-tuloy na ito na umabot pa nga ng 6:00 ng hapon. 5 sa aming kasamahan ay bumagsak na, kabilang si Goryo. Subalit sugatan lang naman siya sa tama rin ng kabilang sniper na nanggaling sa kalaban. Tumakbo kong patungo kay Goryo upang tingnan ang kanyang kalagayan. Patuloy ang pagdurugo ng kanyang balikat at habang tinatalian ko na ngayon, bumulaga na lamang sa aking harapan ang 3 kalalakihan na nanggaling pa mismo sa likuran kung saan nakatago itong si Goryo. Sambit na wika pa ng 3 rebelde. Huwag ka nang lumaban. Masasaktan ka lang eh. Kung ako sa'yo, ibaba mo na yung baril mo. Dahil kung hindi, pareho kayo ng kasama mong sugatan ang hindi na muling makikita ang sikat ng araw. Wika pa ni Goryo
habang nakahawak sa kanyang balikat na nakahiga pa rin sa mga oras na yun sa lupa. Santos, mas pipiliin ko pang mamatay kaysa gawing hostage ng mga yan. Paihirapan nila tayo hanggang sa mawalan ng buhay. Lumaban ka, Santos. Kilala kita at alam kong hindi ka basta-bastang tatablan. Huwag mo na akong isipin. Siguro ay hanggang dito na lang talaga ako. Matapos sabihin niyo ni Goryo, nakipagsabayan ako ng putukan sa mga bandidong yon. Subalit pare-pareho pa rin kaming nananatiling nakatayo. Gumapang si Goryong papalayo sa amin at nang pare-parehong maubusan ng bala, nagkanya-kanya kami ng kuble na pagtanto kong ang 3 kalalakihang yon ay kabilang sa 6 na busaw na dati aming nakaengkwentro. Dali-dali kong kinapa ang magasin na nakalaan para sa kanila at sa muli nga naming pagharap, bendetadong bala ang nakalagay sa aking baril na espesyal na nakalaan para lamang sa kanila. Walang takot na muli akong nagpakita sa kanila dahil alam kong kahit sila'y naguguluhan kung bakit hindi ako tinabla ng kanilang pamamaril, samantalang sa bayan naman kaming nagpaputok at harap-harapan pa na may tiwala sa kanya-kanyang mga karga, subalit magkaiba ng layunin. Sa pamamagitan ng itim na bertud ang kanilang gamit na nanggaling sa dyablo, samantalang ang sakin naman ay nagmula sa kanan. Hindi man ako sigurado ng mga oras na yun kung tatablan nga ba sila ng balang ibinabad ko sa bendeta. Subalit nagbaka sakali pa rin ako na baka iyon ang maaaring makakontra sa kanila upang tagusan ng bala sa kanilang katawan. Walang ano-ano'y pinaulanan kong muli ng bala, subalit sa pagkakataong yun, nagkamali sila sa muling pagharap dahil ang balang bendetado ay tumagos sa kanilang katawan. Dagli akong lumapit sa 3 yon upang siguraduhin na wala na nga silang buhay, hanggang sa makumpirma kong patay ng 3 yon. Subalit may 3 pang natitira na kinakailangan kong paslangin. Muli akong bumalik kay Goryo upang muling tingnan ang kanyang kalagayan. Dinala ko siya sa mas maayos na lugar upang kahit papano'y maging kampante ako na nasa maayos siyang kalagayan. Ngunit hawak-hawak niya pa rin ang kanyang baril na kung sakaling may lumapit sa kanyang rebelde ay maaari niyang paputukan. Tinabunan ko nga pala siya ng mga tuyong dahon ng saging upang hindi makita sa kanyang kalagayan. At sa muli kong pagbabalik sa aming hanay, wala nang buhay ang aming commanding officer. Tinamaan ng bala sa kanyang ulo. Wika pa ng aking kasamahan na pinanghihinaan ng loob sa mga nangyayari. Buddy, kaya pa ba natin sila? Wala nang opisyal natin. Paano na tayo ngayon? Sambit na wika ko pa sa kanya na pinalalakas ang loob upang ipagpatuloy ang aming nasimulan. Wala nang panahon para umatras. Ipit na tayo. Wala na tayong matatakbuhan kung di makipagsabayan sa kanila hanggang sa uling buhay natin. Pinatatag ko ang aking kalooban. Muli kong tinanggal ang magasin kung saan nakalagay ang ilang balang may bendeta na sa mga tansya ko noon ay nasa 4 na piraso na lamang ang natitira na nakalaan pa para sa 3 busaw. Dahan-dahan ang dumidilim ang paligid sa mga oras na yun, subalit patuloy pa rin ang putukan. Walang humpay na walang nagpapatinag na grupo dahil na rin sa galit ng mga rebelde sa mga sundalong tulad namin patungkol sa kanilang paniniwala na kapag nakapaslang umano sila ng mga sundalo, sa langit ang kanilang punta o kung mapaslang man sila sa pakikipaglaban, paraiso pa rin umano ang kanilang pupuntahan. Kaya mas pinipili nilang ibuwis ang kanilang buhay upang ipaglaban ang kanilang paniniwala. Mabuti na lamang ng mga oras na yun ay maliwanag ang buwan at habang dahan-dahan akong gumagapang, may nasipat ako sa itaas ng puno ng marang at hindi ako nagkakamali ng mga oras na yun. Yun ay ang 3 busaw sa kadailanang muling uminit ang aking medalyon bilang palatandaan na may malapit na hindi pangkaraniwang nilalang ang nanduroon sa paligid. Pabulong na wika ko pa sa aking sarili noon
habang hindi ako napapansin ng 3 nilalang na matyagang nagmamatsyag sa itaas. 3 magkasunod na kalabit lang ng baril ang kailangan ko at dapat ay hindi ako sumablay dahil kung magkagayon, patuloy pa rin silang mananalanta kahit saan man nila gustuin. Una at ikalawang putok ng baril, tumama iyon, subalit ang ikatlo ay sumablay. Isang bala na lamang noon ang natitira sa akin na ibinabad sa bendeta. Subalit hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa hanggang sa mapaslang ko ang pinakahuling nilalang na nasa lahi ng mga busaw bilang sa kaanyuan ng isang rebelde. Pagpatak ng 11:00 ng gabi, nanahimik na ang putukan. Marami pa rin sa mga rebelde ang nakalikas. Hindi na namin sila sinundan sa kadahilan ng 7 na lamang kaming natitira na ipinagpatuloy ang pakikipagdigmaan kahit na nga ba mas marami pang mga kalaban kaysa sa amin sa mga oras na yun. Kinabukasan sa muli naming pagbabalik sa kampo, marami ang natuwa sa aming pagbabalik, subalit marami rin ang hindi dahil sa ilan na lamang kaming nakauwi. Samantalang ang iba roon ay wala ng buhay at ang iba pa ay sugatan. Sambit na wika pa ng isa sa aming kasama noon na nandoon sa kampo. Para kang hindi baguhan kung kumilos, buddy. Para bang ikaw na lamang ang nagdala ng grupo. Magmula nang mapaslang si commanding officer, napahanga mo kami. Isang baguhang sundalo na may tangang agkimat. Okay mga kahiwaga, pasensya na po at ngayon lang ulit tayo nakapag-upload. May nasikaso lang po tayo nito pong mga nagdaang araw. Salamat po sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Santos. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito mga kahiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan. Pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.